Engineer Neil. I'm one of the after-sales technical engineers from Ian Solar. At nandito tayo ngayon sa may Sweet Tech, sa may Pampanga. Kasama natin si Engineer Zed, Site Engineer of Mobi Solar. Ayan. So ngayon magkakaroon lang tayo ng maliit or small interviews kung ano yung status ng installation natin after natin siya ma-install. Ayan. So magkakaroon lang tayo ng konting questions with sir kung ano na yung nangyari sa system niya. Sir, yun sir. So currently po ba after installation natin, gano'n na kababa or ilang percentage na yung binaba ng bill ni client after yung installation natin? Magandang question sir. No? Mula nung na-install natin yung system natin, nag-decrease siya ng around 70% kaagad. So, malaking tulong talaga sa side ng company na to na ma-provide yung pangangailangan nilang electricity. At mas mapabilis yung pagbalik ng ROI nila. Parang ganun lang, sir. So, medyo malaki na rin, 70% yung binaba ng bill. Mas lalo, sir, during peak time. Talagang sulit na sulit namin ang na-install namin na according kay client naman sir, kamusta naman? Satisfied naman po ba si client natin sir? Very satisfied. Maganda naman kung gano'n. So, sir, nagkaroon na po ba tayo ng balita if ever na nagkaroon po ba ng power outage dito sa area po na to? Apparently, wala pa pong nangyayaring power outage. Pero ang kagandahan po ng system natin, sir, is hybrid po siya. So, prepared po tayo kung sakaling magkaroon man po ng power outage. Pero sa kalagayan po ngayon, hindi po talaga nagkakaroon ng power outage. Then, wala rin pong nagiging problema sa system natin. Maganda naman kung wala pa tayong nagiging problema. Sir, before installation po ba, in-inform natin si client or sinubukan man natin siyang turuan kung paano yung gumagana yung system natin, kung ano ba yung mga possibilities and kung ano yung mga i-expect ni client natin dito sa solar na setup niya? Yes naman. Before pa natin na-install yung system natin, na-discuss na natin yung possible na ma-reach ng client sa ma-save nila sa system. Ngayon, during installation, tinuruan rin namin sila kung paano nag-work ang solar natin, kung paano ito nakakapagbigay sa grid, which is yun yung pinaka-purpose natin ngayon as a renewable energy nga. Tapos, nasagot naman natin lahat yung mga question ng client around sa solar. Kung may mga possible na machine na dumagdag, is walang problem. Kasi yung solar natin is na-install siya as max power na sobra pa sa gamit ng client. So, sa tingin niyo sir, bakit kaya nag-opt si client natin to a hybrid setup? Bakit hindi na lang grid tie ang installation niya? Kasi yun nga, yung nauna mong question sir, na kung sakaling magkaroon ng power outage, hindi maantala yung parang production natin. Dire-diretso pa rin siya, stable. Pinaka-iniiwasan kasi yung isang araw na magka-problema, titigil lahat ang nangyayari. Kaya yun ang advantage na kami, hybrid setup. So sir, ano naman, tawag dito, upon sa installation process natin, nagkaroon ba tayo ng either problems or may mga maintenance ba tayo na ginawa after yung installation? Let's say habang nag-i-install tayo, nagkaroon ba tayo ng problem dito sa setup na to? And since medyo matagal na itong installation na to, nagkaroon po ba tayo ng maintenance after natin siya makommission? Yes. Kasi ang maintenance natin is 2 times a year, which is summer, before summer and after. Kasi nga yun nga, pag summer, sobrang dami ng alikabok. Kaya nagkakaroon tayo ng normal maintenance sa roof side natin, which is sa mga panel, nalinisin sila. Then dito naman sa inverter side natin is ginagawa lang namin, tinitignan kung naka-terminate ba lahat ng maayos, kung may sign ba na kailangan ng palitan ng mga connection. Yun lang naman. Saka importante talaga sa mga termination side. Kailangan maigpit talaga yung mga... Tama. Ayan sir, so last question na lang po. If ever na meron kayong papalitan dito sa setup natin, if ever na may upgrade tayo na gagawin or mas gusto natin i-upgrade beforehand dito sa system natin, ano po kaya yun kung sakali? Sa papalitan, I think wala naman. Ang mangyayari lang is mag-upgrade tayo ng much bigger
para in case nga nabanggit ko na nung una na magdagdag tayo ng any machine para sa production natin, is kayang-kaya pa rin support ng solar kahit na hindi siya peak hour. Yun yung advantage. Tapos during night time naman, makakapagbigay pa rin siya. So, ano kayang masasabi mo para sa lahat ng may businesses, kahit mga small time businesses as well as dun sa mga homeowners na gustong magpa-install? Anong mare-recommend natin sila sa kanila and masasabihan kaya natin sila or paano natin sila mapupush na magpa-install ng PV system? Sa palagay ko naman sir, hindi na natin sila kailangan i-push. Kasi based naman sa mga production natin ngayon or na-installan natin ng solar, sila na mismo yung nagsasabing parang okay sila sa system na ginagamit natin or ni-install. At saka, ang masasabi ko lang kung magpapa-install sila ng solar is kahit anong system naman okay siya. Depende na lang sa kalagayan rin ng parang lugar or location ng project na gagawaan. If madalas silang mag-power outage, mas re-recommend natin sa kanila, tayo na mismong mag-a-assist sa kanila na magpa-hybrid system sila. So, pag hindi naman madalas, tapos is yung working hours lang nila is during daytime, pwede rin natin recommend na mag-grid side. Ayun. So, other than that, wala naman tayo dito questions. Maraming salamat, Engineer. Maraming salamat. Sa pagdalo dito sa ating training visit.